Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At ngayong araw po ay real talk na naman po tayo. At hindi po ang dahilan natin ay para lang tayo ay makapag-live, kundi ito pong mga paksa natin ay para po tayo ay makapulot ng aral upang tayo ay magpayuhan sa bawat isa. So ang topic na ito na pag-usapan natin ay huwag gawing biro ang pag-asawa ng pangalawa. Huwag gawing biro ang pag-asawa ng pangalawa. Bakit itong naisip natin na isa sa mga real talk natin ngayong araw? Una-una, ito po ay kadalasan na nangyayari sa panahon natin. Subhanallah, na hindi na po naging makatarungan ng pag-asawa ng pangalawa, which is kung titingnan natin ang pag-asawa ng higit sa isa, ay ito po ay sunna ng mga propeta. At ito po ay solusyon. Ang relihiyong Islam ay hindi po maglalagay o magpapahintulot ng bagay maliban lamang sa alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito po ay makakabuti. Okay? So, kaya makikita natin sa sinabi ni Allah sa Suratul Nisa, sinabi ni Allah, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Sinabi ni Allah na kayo ay mag-asawa ng gusto nyo sa mga kababaihan ng 2, 3, 4. Ngunit sinabi ni Allah na fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ngunit kung kayo ay natatakot na hindi kayo maging makatarungan, ibig sabihin, alam niyo sa sarili niyo na wala kayong kakayahan. Natatakot kayo na hindi kayo maging makatarungan, ay mag-asawa kayo, obligado sa inyo na mag-asawa ng isa. So ang Islam ay ito po ay pinahintulutan niya dahil din sa ito ay solusyon. Maraming mga lalaki na halimbawa sa mga kababayan natin, lalo yung mga politiko, na isa ang asawa na ito ay nakalista, naka-registered, pero ang dami niyang kabit, abot ng mga 10 siguro. Ngunit ang Islam ay nilagyan ito ng tinatawag na solusyon na hanggang 4 ang pag-asawa kung kaya ng lalaki ang tinatawag ng mga kondisyon ng pag-asawa. So dito po, nagiging masama ang pag-asawa ng pangalawa dahil lamang sa una-una ito po ay dahil sa gawain ng ibang mga lalaki na hindi sila nagiging makatarungan sa kanilang mga asawa. Pangalawa, ay ito ay tinatawag na mas pinopromote ng iba, lalo na yung mga hindi mananampalataya, ang tinatawag na zina. Mas pinopromote nila yung zina. Kaya maraming anak sa labas. Sa Islam, hindi po yun. Binigyan ng solusyon ang bagay na ito. So dito po, sa live natin na huwag nating gawing biro ang pag-asawa ng pangalawa. Ito po ay hindi lamang po payo sa mga lalaki, kundi payo rin sa mga kababaihan na tumatanggap sa ganitong sunna. Okay? So sila po ay tatanggap ng maraming reward kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero may mga bagay na dapat din na kanilang iwasan. Unang-una po na gusto nating ipaliwanag ang pag-asawa po ng higit sa isa, ay sa Islam ay binigyan po ito ng hanggang 4 lamang kung kaya ng tao ang tinatawag na mga kondisyon sa pag-asawa. Kabilang dyan yung may kakayahan sa katawan, may kakayahan sa tinatawag na paggastos, may kakayahan sa tinatawag na yung panahon. So yan ay kabilang yan sa mga kondisyon. Ngunit, kapag may magtatanong sa inyo na hindi Muslim kung bakit pinapahintulutan ang pag-asawa sa Islam ng higit sa isa, hanggang 4 po sa Islam, kung may kakayahan. Okay? Kaya inubliga ni Allah na kapag hindi kaya ng tao o kaya ay natatakot siya sa kanyang sarili na hindi maging makatarungan, ay sinabi dito na, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Okay? Ay isa lamang ang kanyang aasawahin. Dito makikita natin na kapag may nagtanong sa atin na hindi Muslim, bakit ito pinapahintulutan? Actually, sa Biblia po, sa Bagong Tipan, sa Lumang Tipan, ay wala pong talata na ipinagbawal ang pag-aasawa ng higit sa isa. Pangalawa,
marami po tayong mababasa sa mga talata sa Biblia na marami pong asawa ang mga propeta, karamihan sa mga propeta at ganoon din ang iba pang mga tao na nabanggit sa Biblia. Tulad si Solomon na 700 ang kanyang asawa. Si propeta Abraham ay 3. Si propeta David ay marami din nabanggit, ganoon din ang ibang anak niya. At nabanggit sa Biblia na kung ikaw ay tinatawag na may 2 asawa at iniibig mo ang isa ay hindi, ay dapat na maging makatarungan ka sa kanila. So patunay lamang ito na pinapahintulutan ang pag-asawa ng higit sa isa. Pero ang Islam ay nilagyan po ng hanggang 4 lamang po yung limitasyon. Kung merong kakayahan ang isang tao na isabuhay niya ang mga kondisyon. Yun po ang kondisyon. Dahil kung hindi po, sabi dito, ay in khiftum, ay obligado. Kung natakot ang isang tao na hindi siya maging makatarungan, ay isa lamang po ang pwede niyang asawahin dahil siya po ay magkakasala kapag pinilit niya na hindi niya kaya. Okay. Ngayon, huwag po nating gawing biro ang pag-asawa ng pangalawa. Sa mga kalalakihan, sabi nila, nag-left na yung mga kalalakihan, Sa mga kalalakihan po na nagbabalak mag-asawa ng pangalawa o kaya ay merong asawa na pangalawa o pangatlo, pang-4, meron ng asawa, ay huwag po nating gawing biro ang pag-aasawa ng pangalawa. Okay. Bakit? Dahil ito po ay responsibilidad. Responsibilidad. Okay? Ito po ay pananagutan natin sa kabilang buhay. Kullukum ra'in o kullukum mas'ulun ng ra'yati. Sinabi ng Allah, lahat kayo nangangalaga at lahat kayo ay tatanungin sa inyong pinapangalagaan. Okay. Makikita natin, maraming mga nagreklamo sa akin mismo. Ang daming mga nagme-message sa akin. Musliman o hindi. Nag-asawa ang kanilang asawa at hindi na gumagastos yung lalaki sa unang asawa. Yan po ay isa sa dahilan na ang mga ibang mga kababaihan ay kakamuhian nila ang pag-aasawa. Hindi ibig sabihin na dahil ito ay batas ni Allah, kundi dahil sa ginagawa ng ibang mga kalalakihan. So kung tayo ay nagbabalak o kaya ay meron kang asawa, lagi mong tandaan na huwag nating gawing biro ang pag-asawa ng pangalawa dahil ito po ay responsibilidad. Ito po ay tatanungin tayo dito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito. Okay? Sabi nga nila na ang babae ay namanhikan ka, kaya nga sa Maranao, kapag mamanhikan ka, sa Maranao kasi Maranao ako, kapag mamanhikan ka, ay buong pamilya mo ay darating para tinatawag na hingiin ang kamay ng babae. So dito makikita mo na yung buong pamilya ng lalaki ay pupunta doon. Subhanallah. Tapos, magbibigay ka ng mahar. Tapos, hindi ganun kadali. Ibig sabihin, may mga proseso na, tinatawag na dadaanan ng tao. At ikaw ay kakasal sa pangalan ni Allah. Ibig sabihin, yung babae na yun ay magiging halal sa'yo sa pamagitan ng salita o sa pamagitan ng batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, ay isipin mo rin yung tinatawag ng mga bagay na ito. May mga tao na subhanallah, sila ay tinatawag na naging madali ang kanilang pag-asawa pero hindi nila binigyan ng halaga ang kanilang asawa. So ito po ay subhanallah, isang tinatawag na maling kaugalian ng ibang mga kapatid natin. Okay? So dito marami po ako nare-receive ng mga messages na kung saan mayroon pong mga babae na nagrereklamo sila, Muslim man o hindi Muslim. Masakit pa dito yung ibang mga kababayan natin na hindi Muslim. Nag-asawa yung asawa nila, hindi na gumagastos yung tinatawag na lalaki. Yung iba, pinutol na ang koneksyon sa unang asawa. Ito ba ay tinatawag na makatwiran? Ito ba ay tinatawag na makatarungan? Ito po ay hindi makatarungan. Ito po ay kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na yung hindi paggastos sa pamilya, sa asawa at sa mga anak. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ay yudayya man ya'ul. Sapat na nakasalanan sa isang lalaki, sa isang tao, ibig sabihin ito ay malaking kasalanan, ang kanyang pagpapabaya sa kanyang mga pamilya. Asawa, anak. Sila yung pinakaunang pamilya. So dito, nagbabala si Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito po ay isang malaking kasalanan ang pagpapabaya. Okay? Kaya nga, may kondisyon eh. Kasi kung may kakayahan ka, okay, mag-asawa.
Kung may kakayahan sa mga kondisyon, kasama dito yung gastos. Ngayon, kung wala tayong kakayahan, bakit natin pipilitin? Anong gagawin natin doon sa unang pamilya natin? Subhanallah. Diba? Paano kung yung babae na yun kapatid mo? Ha? Kung sa'yo gawin sa kapatid mo, maganda ba? Gawin sa anak mo na babae, maganda? Anong mararamdaman natin? Anong mararamdaman nun? Diba? Sabi nga nila, kung ayaw mong gawin sa'yo, ay wag mong gawin sa iba. Subhanallah. So dito, dapat isipin ng, sabi nga, baka mamaya, nag-lift na ang mga brothers natin na subhanallah, hindi po magle-lift kung mayroon siyang iman o pananampalataya, dahil nga sa, tinatawag ito yung pagpapayuhan. At ang pinapayuhan ko dito, ang sarili ko. Okay? At isa sa pinakamasakit dito, marami nga nagrereklamo na ang babae ang naghahanap buhay para buhayin ng kanyang sarili at ang kanyang mga pamilya. Subhanallah. Ang babae, ang silang naghahanap buhay. Sila laki ay ginagastosan lamang yung kaya pangalawang asawa niya. O kaya hindi talaga siya gumagastos. Subhanallah. Nasaan ang turo ng Islam? Ang Islam ang tinatawag na nagtuturo na ang paggastos ay sa lalaki. Subhanallah. Kaya nga ang lalaki ay kawam. Sila yung namamahala. Paano mamamahala? Kung ang nagagastos ay ang babae, la hawla wala quwwata illa billah. Which is nangyayari ito sa panahon natin ngayon, masakit man sabihin, na naging, ano ba pwede na sabihin? Kinamuhian ng ibang mga kababaihan ang pag-aasawa ng marami, yung duwaya o yung ta'addud dahil sa gawain ng ibang mga kalalakihan. Hindi sila naging makatarungan. Kabilang pa dyan, yung hindi pagbibigay ng panahon sa isa sa mga asawa. Subhanallah, dapat hatiin mo yung panahon mo sa kanila. May mga iba na hindi na pumupunta sa kanyang unang asawa. Subhanallah. Kahit na nagbibigay ka, hindi kailangan lang ng asawa mo ay yung gastos. Kailangan din ng pagmamahal. Kailangan din niya yung tinatawag na present mo doon. Kung may mga problema, yung mga bata, may mga problema dapat resolbahan. Kailangan niya ng tinatawag na may tatabi sa kanya para sa kanyang problema at tinatawag na may gagabay sa kanya, may tutulong sa kanya. So yan ang sa pag-asawa. Kaya nga pag-asawa asawa ay yung taong pagdating mo sa bahay, gusto mong umuwi ng bahay dahil alam mo na doon ay maganda ang pakiramdam mo. Hindi lang tahanan, hindi lang bahay ang kailangan mo. Kundi yung pagdating mo sa bahay may magko-comfort sa'yo. Diba? Kasi pamilya yun, ay tahanan. Ang bismo na tahanan, ibig sabihin, ay meron kang uuwian na pamilya mo. Hindi yung tinatawag na, at least nabigyan mo ng bahay, o kaya nabigyan mo ng gasto, sapat na yun, hindi. Kaya nga, kasama sa kondisyon yan, bigyan mo ng panahon ang asawa mo. So, kung hindi natin kaya, wag nating pilitin. Magkakasala po tayo dyan. So, kaya dapat na bigyan ito ng pansin. Una yung paggastos, pagbibigay ng halaga, pagbibigay ng oras sa asawa. Kasama rin dyan yung tinatawag na may iba na hinihiwalayan ng unang asawa dahil sa hiling ng pangalawang asawa. O kaya iiwan yung pangalawang asawa dahil sa hiling ng unang asawa. So hindi po makatarungan yan. Hindi po matatawag yun na ta'addud dahil ang ta'addud ay 2, 3, 4. Pero hindi yun ay parang nagdagdag ka, nagbawas ka. Wala, parehas lang. Mas lalo pang naging masama ang ganong klase o pamamaraan dahil yung paghihiwalay mo sa una na pinasok mo yung buhay ng isang tao na tahimik, pagkatapos ngayon, iiwan mo ng ganun lamang. O kaya, tinatawag na, meron kang binuong pamilya, tapos ikaw ay nakahanap ng pangalawa, at iniwan mo yung unang pamilya. So yan po ay hindi tinatawag na, yan ang hindi hangarin sa tinatawag na ta'addud. Kundi, ang hangarin sa, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kung makikita natin ang kanyang pamamaraan, nag-asawa siya para ahawa niya sa ibang mga kababaihan dahil halos lahat ay mga biyod ang kanyang asawa. Pinaka-bata at iisang dalaga na napangasawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay si Aisha. Maliban doon lahat ng kanyang asawa ay mga biyuda. Halos lahat. Si Khadija, si Hafsa, si Zainab, at iba pang mga asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lahat sila ay may iba pa matatanda para mapangalagaan. Okay? So, yun ang isa sa mga hangarin dito para bilang awa, tulong mo na rin doon sa tinatawag na babae. Okay. So, dito, isa sa natin dito ay iwasan natin yung una-una, yung paggastos kapag mag-aasawa ka. Dapat kaya mong gumastos.
Mabubuhay mo ang pamilya mo. May kakayahan ka. Pangalawa, yung panahon mo. Pagbibigay mo ng panahon sa kanila. Hindi lamang kailangan ng yung tinatawag na gastos. Hindi, kailangan din yan. Yung tinatawag na panahon. Katulad din yung tinatawag na yung mga naghahanap buhay. Iwasan natin yung babae, kung may hanap buhay siya, sa kanya yun. Pero wag mo siyang asahan. Subhanallah, may mga ganun. So ito po ay kabilang sa tinatawag na mga payo natin. At hindi tayo mag-aasawa tulad ng sinasabi natin, ang lalaki, wag nating gawing biro ang pag-aasawa ng pangalawa. Hindi tayo mag-aasawa dahil sinabi ni fulan, o kaya ay dahil ito ay tinatawag na nasalahi namin, o kaya dahil may nakita ako, kaya may narinig ako, o kaya ay hindi ganoon. Hindi tayo manggagaya ng ibang tao. Okay? Isipin natin actually, napakadaling mag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pangapat. Napakadali. Pero ang tanong dito, yung after ng pag-asawa. Doon ang mahirap eh. Kaya doon natin, dapat na pag-isipan yan. Kung papasok tayo sa ganyang sunnah, ay dapat alamin natin yung mga responsibilidad ng isang lalaki. Kung kaya natin itong isabuhay. Pero ang isang tao, wallahi al-adim, ang isang tao kapag siya ay tunay kay Allah, siya ay sinasabuhay niya ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun rin na may takot siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagiging makatarungan siya, tinutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-adim. Pero ang tao kapag nandun na sa kanya yung ginawa lang niya dahil nga sa panggagaya, hindi tunay yung kanyang intention doon, subhanallah, makikita mo yung kanyang pagkakaroon ng mga problema. Okay. So dito, yun ang isa sa mga payo natin at mag-ingat po tayo sa tinatawag na kaparusahan sa mga tao na hindi makatarungan sa kanyang kapwa. Okay? Kabilang sa nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay sa hadith na itinama ni Sheikh Albani rahimahullah na kanyang sinabi, "Man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun." Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man na may dalawang asawa. Okay? At siya ay pumapanig lamang sa isa sa kanila. Pumapanig lamang sa isa sa kanila. Ibig sabihin, hindi siya pumapanig sa isa. Pinapabayaan yung isa, hindi na binigyan ng panahon, hindi na binibigyan ng gastos, ay darating sa kabilang buhay ng isa sa kanyang tinatawag na balikat ay tabingi. Bakit? Tanda yun sa kanya na hindi siya naging makatarungan. So, ang mga tao sa araw ng paghukom ay makikita nila ang tao na ito. Natabingi ang kanyang katawan. Bakit? Ito ay tanda. Alam na mga tao, tanda ito na siya ay hindi naging makatarungan sa kanyang mga asawa. So yan ay tinatawag na hadith na babala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? So alhamdulillah, ito ay pinahintulutan ng Islam, ngunit kinakailangan na alamin natin yung responsibilidad natin. Okay. Pangalawa, sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, khairukum li ahli. Ang pinakamainam sa inyo, pinakamabuti sa inyo, ay sila na mabuti sa kanilang pamilya. Subhanallah. Ang hadith na ito ay makikita natin na subhanallah, ang tunay na ugali ng tao ay makikita mo sa kanyang loob ng pamamahay, sa kanyang pamilya. Ang tunay na nakakakilala sa isang tao ay ang kanyang mga pamilya. Kaya ang sinabi ni Propeta, ang pinakamainam sa inyo, ang pinakamabuti sa kanyang pamilya. Kaya wag nating ipagmayabang Minsan Masya Allah, napakabuting tao nito. Wallahi, kung hindi tayo mabuti sa ating pamilya, sa asawa, sa mga anak natin, wag nating ipagmayabang kung gaano tayo kabuti. Dahil hindi yan tunay. Peke yan. Dahil sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na mabuti ay mabuti sa kanyang mga pamilya. Allahu Akbar. Mabuti sa kanyang asawa. Mabuti sa kanyang... Kaya makikita mo, kung ang mga anak mo, pag uwi mo, hindi sila masaya, kailangan may baguhin tayo. Kailangan tayong magbago dahil may problema. Dahil ang mga anak natin, asawa natin, masaya sila kapag nasa bahay tayo. Pero pag hindi, subhanallah, may mali. Kailangan natin baguhin ang ating sarili. Allahu Akbar. Okay. Sa mga kababaihan naman, na tumatanggap sa duwaya, una-una, paraiso ang gantimpala sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag kayo ay nagtiis. Ito ay laking gantimpala kapag tayo ay nagtiis kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yan sa tinatawag na isa sa mga sunnah na pinahintulutan sa relihiyong Islam na kung saan
ay para mapangalagaan ng mga ibang mga kababaihan. Ganun din ang kanilang pamilya. Alhamdulillah, isa ito sa mga solusyon ng Islam. Ngunit, kapag tayo ay tumanggap ng duwaya, ay dapat alamin din natin yung mga responsibilidad natin. Una-una, yung tinatawag na huwag nating hihilingin na hiwalayan nung magpapakasal sa atin yung unang asawa niya o nino man sa mga asawa niya. Yan ay tinatawag na haram, haram, haram. Kung ikaw kaya, di ba? Ikaw yung hilingin nung iba na ikaw hiwalayan ng ano. Masaya ka ba? Hindi. So wag natin gawin sa iba yung ayaw natin gawin ng iba sa ating sarili. Pangalawa, wag tayong mag-iskandalo sa social media. Iwasan natin yan. May mga iba, wallahi laatim. Kapag may problema tayo, nandyan si Allah sa itaas natin. Sinabi ni Allah na kapag may kailangan kayo, lumapit kayo sa akin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kapag sinabi ng inyong Panginoon na kapag may kailangan kayo ay tumawag sa akin at tatanggapin ko. Tatanggapin ko ang inyong panalangin. Allahu Akbar. So dito, kapag may mga ano tayo, hindi si Facebook ang magbibigay ng solusyon sa problema natin. Di ba? Marami nag-iskandalo sa social media. Ano nangyari? Ipapahiya niya. Huwag mong ipahiya ang ganyan, ang asawa mo. Sa bandang huli, magkakaayos kayo, alam na ng tao na may problema kayo. So, hindi maganda yun. Huwag mong ipahiya ang asawa mo sa mga maliliit na sitwasyon. Yung mga mahilig dyan, mahilig dyan mag-post sa mga problema nila na mag-asawa. Wala po tayong makukuha sa bagay na yan. Maliban lamang sa pinapahiya natin ang sarili natin at ang ating asawa. Sino mo pinapahiya mo? Ang tatay ng mga anak mo. Tapos mamaya, magpo-post ka ng sweet kayo. Pagkatapos mong i-post sa Facebook lahat ng problema nyo, lahat ng mga hindi magagandang mga gawain niya. Ang mag-asawa dapat, sikreto yan eh. Ano mang mga ano nyo, yung sa inyo lang. At wag tayong magsumbong agad sa mga nanay natin, tatay natin, inuman, maliban sa pinagkakatiwalaan natin na tao. Bakit marami minsan na nagkakaroon ng problema ang mag-asawa? Dahil humihingi ka ng payo sa mga kaibigan mo, mga marites. Mga marites at saka mga chismoso, mga kaibigan na ganyan. Anong ipapayo sa'yo? Maganda? Hindi. Wallahi ladib. Mag-ingat ka sa mga ibang mga kaibigan mo. Hindi lahat ng kaibigan gusto sa'yo ng kabutihan. Hindi lahat ng kaibigan gusto ng kabutihan sa kanyang kaibigan. Mayroon tayong mga kaibigan, mga kakilala na sila ay mapagkakatiwalaan. Alam natin yan. Sa bawat tao, mayroon tayong kaibigan, alam natin mapagkakatiwalaan. Hindi lahat. Lalo pa kayo sa Facebook. Pagpepestahan ka ng mga tao, dami mga, anong nangyari? Tuwang-tuwa ka naman, nakala mo, mabuti siya. Hindi. Pinapahiya mo ang sarili mo sa bagay na yan. Lalo pa pag yung may kakilala na, halimbawa, kilalang tao. Tapos merong konting hindi pagkaunawaan, ipopost niya. Yung pangalan niya, pinapangalagaan dito. Pagkatapos ngayon, magpo-post ka na sweet kayo? Ano yun? Subhanallah. Isipin mo yung resulta ng gagawin mo. So, wag tayong magdua ka kay Allah. Dahil sinabi ni Allah na tatanggapin niya. Wallahi natin. Si Allah na mas makakatulong. May tutulong sa atin ng pagpo-post sa Facebook? Papahiya lang natin ang ating mga sarili. Okay? Kabilang din doon, paramihin natin ang sabr. Paramihin natin ang pagtitiis. Ang pagtitiis ay ito ang pinakasusi. Kaya nga sinabi ni Allah sa banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ito ay payo sa lahat. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay. Dito, sumumpa si Allah. Innal insana lafi khusr, lahat ng tao ay nalugi. Lahat ng tao nalugi. Illa alladhina amanu. Sa mga naniwala. Naniwala kay Allah. Wa amilus salihat, gumawa ng kabutihan. Hindi pwede maghiwalay yan. Paniniwala kay Allah, paggawa ng kabutihan. Hindi pwede yan. Sabi mo, naniniwala ka pero hindi ka nagsasala? Huwag kang umasa. Subhanallah. Huwag kang umasa. Hindi pwede maghiwalay yan. Sinabi dito, paniniwala sa Allah at paggawa ng kabutihan. Sala, pinakamahalaga yan. Sa una, pinakamahalagang gawain. May mga tao na naniniwala. Ang mahalaga yung puso mo. Subhanallah. Sinabi nila, magsala ka, sabi mo, puso. Kung mahal mo si Allah, susundin mo kanyang gawain. Pangatlo, ilaladiin aman, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nagpayuhan sila sa katotohanan, nagpayuhan sila sa pagtitiis. Ang katotohanan, kapag kami nakita tayo na makakabuti na katotohanan, sabihin natin. Magpayuhan tayo sa ikakabuti, yung katotohanan. Hindi yung
yung iba na kahit alam niya na gumagawa ng mali ang kanyang kasama, ay hayaan lang niya dahil kaibigan niya. Hindi. Kung hindi ka mapipinsala, kailangan mong payuhan yun. Dahil yun ang makakabuti sa kanya. Okay? At watawasaw bisabr, nagpayuhan ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay kinakailangan sa ating pamumuhay. Ano mang klase ng natin, kinakailangan natin ng pagtitiis, lalo na sa duwaya. Sa duwaya ay kailangan natin ng full battery ng sabr. Yan ang pinaka natin. Huwag tayong magpapa-apekto sa mga bulong ni Shaitan. Huwag tayong tinatawag na makikinig sa mga ibang kaibigan na nagbubulong ng mga para mga Shaitan yun. Ha? Subhanallah. Kaya dapat piliin natin yung mga kaibigan natin na mapagkakatiwalaan natin. Hindi lahat ng tao ay sasabihan natin. Marami po, wallahi, maraming mga pamilya na nagkasira-sira, nagkahiwalay. Dahil sa humingi ng payo sa kaibigan na hindi dapat. Kaya ang payo, ano ang asawa? Walang kwentang asawa yan. Ang asawa na ganyan, Armalite na. Anong sabi? Nabuhay yun niya. Kaya pagdating yun, bugbog sarado asawa niya, pinalayas niya, Kung tingnan mo, mamaya, pag naghiwalay sila, iiyak. Di ba? Iiyak. Kasi alam niya na kunti lang yung away. Bakit humantong doon? Dahil sa chismosa na kaibigan. Kaya iwasan natin ng ganyan. Okay? Pumili tayo ng tamang kaibigan. Sa mga naman, mahilig dyan kapag mayroong pong humingi sa atin ng advice, huwag po tayong basta mag-advise, maliban lamang tingnan natin kung ano makakatulong. Hindi lahat, sasabihin natin ng ganun-ganun. Hindi. Alamin natin yung anong makakabuti. Yung pinakamainam na makakabuti. Huwag tayong yung pagpapayo na emosyonal. Ha? Kung ako ang nangyari na ganyan, talagang hindi, di ba? Mga ganun na, gusto makipag-away, hindi. Hindi yung emotional. Titingnan natin yung makakabuti. Hindi yung emotional na lang yung gusto natin, natin. Okay? So inshallah nawa ay nakatulong itong hindi lang maiksing video na ito patungkol sa tinatawag na real talk natin ngayong araw na wag nating gawing biro ang pag-asawa ng pangalawa. Okay? Nawa ay nakapulot ito ng aral sa aking sarili at sa inyo ng mga taga-subaybay. Nawa ay pangalagaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patatagin kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Palakasin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inyong mga sabr, lalo na tayong mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ako muli nagpapasalamat sa inyo at bubati ng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.